Okay, sanda na tayo. Pwede na tayo magsimula. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Bronner po, imbis na po ang ibang atupagin, ay nagtataka po ako dahil bakit mukhang naghanda sa war scenario itong si Bronner. Yan po ang headline ng mga dyaryo. Sabi po ni Bronner, AFP should hold out to 30 days before US aid in war scenario. Yan, tatalakayin po natin yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong panghahamak no? Nito ni Anticler dito po kay Anjo Iliana na huyo ka. So, huyo ka. Grabe, no? Hinuyo eh. At syempre, yung pong hindi raw po, no? Hindi raw po tumatakas si Saldico. Hindi pa pala tumatakas ang tawag doon. Okay. At syempre pa po itong si Redon, medyo may banat lang tayo ng konti dito kasi parang bahala kayo, punahin nyo ko basta mag-imbestiga ako. Alam mo, Redon, at saka House Speaker D. Kayo po mga wala po kayong pakailan, pondo na naman ng taong bayan yan, yung gagastusin ninyo. Ipagpatayo nyo na lang ng ano. Tinitiyak ko sa inyo, wala kayong mapapakulong dyan. Wala kayong mapapasama dyan. Ang tinatalakay nyo lang ang gusto nyo lang talakayin yung hindi nyo gusto yung diskarte ni Duterte. Di, tapos na yung panahon ni Duterte. Ayaw nyo pala ng diskarte ni Duterte. Di, taihan nyo naman ngayon. Di ba? Ganun lang po yun. Panahon nyo na ngayon. Gawin nyo naman kung anong gusto nyo dyan sa Dolomite. Napaganda na yan ni Duterte. Kasi ang teorya ni Redon, dapat ba tayo naglagay ng Dolomite? Wala ka nang pakialam dun. Di ba? Wala ka nang pakialam yun. Diskarte yun. Para mong sinabi na dapat ba may luneta pa tayo ngayon? Dapat ba may mga parke pa tayo ngayon? Wala ka nang pakialam dun. Ngayon, kung gusto mong dumihan uli yung dahil na may mismo yung basura dyan, di gawin ninyo. Hindi nyo pwedeng imbestigahan dahil sa tansya mo, dapat hindi yan yung ginawa. Kaya nga, kanya-kanyang diskarte. Di ba? Ninakaw ba yan? Ghost project ba yung Dolomite? Wala nga nagbibintang dyan na may nakawan dyan eh. Kaya yan po ang kinagagalit. Tapos ngayon pa bumaba. Hindi na kita tatalakayin dapat dahil isang araw lang dapat yung diversion na yan eh. Kaya lang, sumagot ka pa na wala kang pakialam sa mga sa mga bumabatikos, basta itutuloy mo. Oy, Speaker D, ganyan ba kayo kabalatuba ngayon? Hindi na kayo nahihiya? Wala namang katuturan. Wala namang katuturan yung gusto nyong imbestigahan. Nag-aaksaya kayo ng pera. Yun lang. Ipagpatayo nyo na lang yung lalamunin ni Redon. Yung sisinghutin ng ilong ni Redon. Diyan sa investigasyon na yan, ipagpatayo nyo na lang ng classroom. Yun po kailangan natin. Magkano na naman po mga per dime nyo dyan? Mag-iimbestiga kayo na walang katuturan. Magkano po ang per dime nyo? Lalamunin nyo na naman yung pera namin. Kapos na kapos. Wala nga kayo napatay yung classroom eh. Tapos mag-iimbestiga na naman kayo para may per dime si Redon? Para may per dime kayo? Ayusin nyo po yung pagbabudget. Imbestiga na. Anong gusto nyo patunayan? Ang pronouncement po ni Redon lagi, ito ba yung nagkukos ng baha? Utot mo.
Kinakailangan mo pa bang imbestigahan yan? Kung yan na nagkukos ng baha? Isa pang inaano niya, dapat ba naglagay ng dolomite? Dapat daw ba may proyektong ganyan? Yan po ay pagsunod sa Supreme Court. Wala naman pong pakialam na kayo doon. Tapos na po yung gobyerno na patayo na po yan. Kung ayaw nun yan, huwag nyong ituloy. Tapos. Kung ano na nagawa, yan na yun. Nasa inyo yung kapangyarihan. Ang hindi nyo po pwedeng gawin, time machine lang po. Kung ayaw ninyo yung kay Duterte, yung mga ginawa ni Duterte, wala na kayong magagawa. Nagawa na yan eh. Bakit ngayon mag-aaksaya kayo para hulaan kung ano nasa isip ni Duterte? Bakit niya? Pero ang dami na pong video na nagpapakita ng basura yan dati. Tumatae ka ba dyan, Redon? Tanong ko lang, tumatae ka ba dyan? Isa ka ba sa mga tumatae dyan kaya gusto mong namimiss mo yan? Kasi mag-aaksaya ka ng pera ng taong bayan. Speaker D, ganyan lang ba ginagawa ninyo? Diyan sa House of Representatives, mag-aaksaya na naman kayo ng mga per dime ninyo. Magkano ba per dime nyo talaga? Bakit taing-tae kayo dyan? Dalawa lang yan eh. Gutom na ba kayo sa mga per dime? Bakit kailangan yung mag-imbestiga na walang katuturan? Eto ang dapat mong imbestigahan, Redon. Kami ng mamamayan, kami nagpapasweldo sa inyo eh. Sobra-sobra na kayong mag-aksaya ng pera. Hindi na kami papayag. Pera namin yan nilulustay ninyo. Pera namin. Pera ng taong bayan. Ipa-per-dime nyo na naman. Magpe-per-dime na naman kayo dahil may investigasyon. Sabik ka ba? Congressman D, Speaker, bakit mo pinapayagan yung walang katotorang ano? May proyekto nung nakaraan, walang anomalya, iimbestigahan nyo para sa per dime ba? Para sa per dime? Pera-pera? Mukha kayong pera. Ayaw kayo mapagsabihan. Walang katotoran eh. Basurahan, gusto nung linisin, may utos ng Supreme Court. Wala namang binibintang na overpricing. Wala namang binibintang na ghost project. Ang daming ghost project, hindi nyo imbestigahan. Yung nakikitang proyekto, nagagandahan, para saan? Eto, may sinagot ka rito, Redon. Sabi mo rito, 1.45 trillion. Trillion to ha. 1.45 trillion conspiracy claim needs evidence. Sabi mo yan. Ayan no. House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List Representative Terry Redon said that the claim of a grand conspiracy in the previous Congress supposedly enabled the alleged 1.45 trillion budget insertions must be supported by evidence. Sabi mo, nagbintang si Erice na mayroong budget insertion na 1.45 trillion. Ngayon, ang sabi mo, dapat, bago sila magsabi ng grand conspiracy, dapat may ebidensya. Yan yung dapat mong iniimbestigahan. Totoo ba yung paratang ni Erice na may conspiracy dyan sa 1.45 trillion budget? Katatapos lang na budget. Yung budget natin ngayon, inabot na 1.45 trillion yung insertion. Yan yung trabaho mo bilang chairman ng Public Accountability. Yung kasalukuyan ngayon, yung budget ngayon, imbestigahan nyo kung tama yung paggamit. May bintang si Erice na may anomalya dyan dahil may nag-conspire kayo. Hindi ka kasama, ngayon ka palang congressman eh. Nag-conspire yung mga gumawa ng budget last year para
mag-insert sila ng 1.45 trillion budget. Yan ang dapat mong inaalam kung may anomalya dyan. Kasi yan yung trabaho mo bilang chairman ng Public Accountability. Yung sa Dolomite, tapos na yan. Proyekto yan, hindi kayo kasama dyan. Hindi pa panahon ni BBM. Walang anomalya naman kaming narinig kahit kailan dyan sa Dolomite. Eto may anomalya. Gusto mo mag-imbestiga ng anomalya, eto yung mga dapat mong iniimbestigahan. Sabi mo nga, kinakailangan may ebidensya bago kayo magbintang. O di, imbestigahan nyo. Paano po kayo makakakuha ng ebidensya kung hindi kayo mag-iimbestiga? Bakit uunahin nyo pa na mag-aksaya ng pera ng mga per dime ninyo sa investigasyon na wala namang anomalya? Ang gusto nyo lang namang imbestigahan, nanghihinayang kayo sa ginastos at gumanda yung Dolomite Beach. Hindi ba kayo nanghihinayang sa mga ginagastos sa Luneta? Sa mga parke? Ano ba pakinabang ng Luneta? Ng mga National Museum? Meron po, di ba? Ang tawag dyan, Congressman Redon, aesthetics. Di ba? Libre ang Luneta eh. Papasok ka dyan, pupunta ka, titignan mo yung mga tanawin, yung pamamasyal, maganda sa paningin, nakaka-relax, pagod ka na, may problema ka, pupunta ka ng Luneta, marerelax ka, mawawala yung problema mo. Hindi mo ngayon bubugbugin yung asawa mo pag uwi. Nakuha mo? Yan yung nadudulot ng aesthetics. May kumu-question ba sa bakit natin binabudgetan yung Luneta? Wala namang pakinabang yan? Wala. Kasi kailangan yan ng mga tao. Kinakailangan ng mga tao ng pasyalan. Ganon din, Congressman Redon. Ganon din yung Dolomite. Kinakailangan may mapasyalan yung mga tao. Di ba? Okay. Simple lang eh. Wala namang anomalya. Ang gusto mo lang malaman bakit nagtayo. Yan kasi ang problema, pag hindi kayo sanay na nakakakita ng magagandang bagay. Gusto nyo damay-damay na. Punta po tayo rito sa yung maliliit muna bago tong kay Bronner. Grabe tong sinabi ni Auntie Claire. Ito po ang marami naman pong nagsasabi kay BBM, di ba? Marami na po to nagsasabi kay BBM na magpa-drug hair follicle drug test. Pero ngayon lang po nagsalita to si Auntie Claire ng ganito katindi. Ang mga nananawagan niyan si BP Sara, di ba? Yung mga pamilyang Duterte, yung mga Duterte vloggers at iba pa. Si Vic Rodriguez. Yan, nananawagan ng hair follicle test yan. Marami po nananawagan. Pero ito lang po ang tanging minaliit. Ito po kasi yung sinabi ni Anjo, panay ang iwi po ng bibig ninyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpa-hair follicle drug test. Di ba matagal na pong nananawagan yung mga tao na magpa-hair follicle drug test si Pangulong Marcos? Ito po ang sagot ni Auntie Claire. Who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Tindi, no? 3 ulit. 2 sentence. 3 sentence, 3 ulit na hinuyo. Who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Antindi, no? Ito po yung mga tao na natuntong sa kalabaw. Mas mataas pa. Ito yung kasabayan na langaw na natuntong sa kalabaw. Mas mataas pa sa kalabaw. No?
O mas bagay kay Auntie Claire, bangaw na natuntong sa EBS. Mas mabantot pa sa EBAC. Alam mo, Auntie Claire, yan bang yan bang PCO? Ang problema kasi ni Auntie Claire na hindi niya na napaghiwalay eh. Alam nyo, Auntie Claire, public official tayo. Sabi, bawal daw magsungit yung mga public official. 'Di ba meron natanggal na nasungitan, nagsumbong yung sinungitan po ako. Ikaw, public official ka, baka hindi mo alam. Suggestion lang yun. Matagal na pong marami na nagsasuggest. Bakit ganun ka na lang kung grabe, no, huyo ka? Sino ka? Who are you? Para ka natuntong sa tae na mas mabantot ka pa sa tae. Ang tindi ng bibig nito. Hindi niya na itatabi yung pagiging public official niya. Alam mo kung teacher yan o yung mga clerk? Yung mga clerk po na humaharap sa mga tao tapos sinungitan ng ganyan, tanggal sa serbisyo eh. Pero dahil si Auntie Claire ka, lahat pwede mo sabihin. Dahil ikaw ay pinapaboran ni Mr. President at saka ng asawa niya, paborito ka, hindi ka tatanggalin. Kahit na manlait ka ng mga kapwa. Nagsasuggest na magpa-hair follicle test. Sa karanasan po, alam niyo po yung mga artista, alam nila itsura ng mga adik. Grabe yung mo, grabe yung salita mo. Who you? Who are you? Okay, punta na po tayo rito kay Bronner. Eto alam nyo ang sitwasyon ngayon, nakita po namin si BBM eh. General Bronner. Sana nanonood kayo ng APEC, sana nanonood kayo ng ASEAN Summit. Nakita po natin kung gaano po ka-isolated na yung Pangulo natin. No? Gaano naka-isolated sa ASEAN countries. Hindi rin siya pinapansin ng mga delegates. Hindi po siya pinansin ni Donald Trump doon sa ASEAN. Hindi rin siya pinansin sa APEC. Nanlilimos ng pansin ang ating Pangulo. Wala sa protocol. Pumunta kay Xi Jinping, nataranta yung mga kasama ni Xi Jinping. Hindi nila alam kasi kaatake lang ni Marcos sa ASEAN Summit eh. Biglang lumapit ng walang paapaalam. Biglang lumapit ng walang nakakaalam. Wala po sa protocol. Ganun na po ang kalagayan natin. Isolated na tayo masyado. Masyado nyo namang dito sa Pilipinas, kung magsalita si Gibo, na parang nireject niya pa yung dialogue ng China. Ngayon naman si Bronner naman, bukang bibig ay war. Nahihiya na po kami. Alam nyo, before tong ASEAN tsaka tong APEC, kala nyo sa mga propaganda ng mga dilawan, kakamping, at mga kakampi pa ninyong mga loyalista, akala mo yung talagang mas mataas pa tayo sa China eh. Pero ang katotohanan po, maliit na po ang tingin sa atin ng mga kapitbahay natin. Ang katotohanan po, isolated tayo. Ang katotohanan po, iwan na tayo. Kulelat po tayo pagdating po sa
tourism sa ASEAN. Daig pa tayo ng Myanmar. Di ba gera dun? Pucha, mas marami pang turista nagpupunta sa Myanmar kaysa dito sa atin. Number 1 po tayo sa buong mundo sa prone sa pagkabaha. Hindi pa po nangyayari yan na tayo number 1. Before kayo nagpatayo ng mga lintik na mga flood control na yan na naging dahilan pa ng pagbaha, ang dami na po nakakapuna, oh. Dahil sa mga pinagagawa nyo, pinaghukay ninyo. Pinagtatanim ninyo ng kung ano-ano, lalong napahamak ang bansa natin. Nakakaya ang tatapang natin ng magsalita ngayon. Others lang ng tingin sa atin ni Donald Trump eh. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng others? Ni hindi nabanggit ni Donald Trump yung ating hindi po yung salita. Yun po ay tinype yun ni Donald Trump. Yung pagpapasalamat yun. Post yun eh. Pinasalamatan niya. Pinangalanan niya yung mga bansa na pinasalamatan niya. And other countries. Doon lang po tayo kasama. Kung mag-project kayo dito sa Pilipinas, akala nyo yung talagang body-body tayo ng US. Akala nyo talagang anytime na nariyan ng US sa atin. Pero ilang beses na po natin nakita. Yung nagharap po sa US si BBM, kantsaw po ang inabot. Alam niyo po ba yung ginagawa ni Donald Trump? Negosasyon sa mga bansa. Pwedeng wala silang negosasyon eh. Pero dahil kita nyo kung gaano siya katalino, nag-impose siya ng mga imposibleng tariff. Never before na ginawa ng mga leader ng USA na nagganyan ng tariff. Dahil dyan, nakikiusap sa kanya ngayon yung mga bansa. Nababaan naman yung tariff. First time natin nakita ito po yung pinaka nakita ko na presidente na halos echepuera. Pumunta pa sa Amerika. Kinantsawan. 2 yung kantsaw ni Donald Trump dun eh. Ang unang kantsaw ni Donald Trump, ang dami mong dala, yung marami kang dala. Tapos ikalawa yung great negotiator ka. Nung tinanong ka dito, kung bakit 1% lang napababa natin, anong sabi nyo? Sila may sabi niyan eh. Sila nagtakda niyan. Wala ka talaga ni-negotiate. Tinanggap mo lang kung ano yung binigay. Yung pagkakasabi sa iyo na great negotiator ka, Mr. President, sa kasawiang palad, ang dating sa amin, iniinsulto ka ni Donald Trump. Yan ang katotohanan. Tapos ngayon, magsasalita ton si Bronner na tungkol sa gera. Alam po ba sitwasyon talaga? Others po ang tingin sa atin, General Bronner ng presidente na US. Others tayo. Yan, insulto na naman sa atin yan. Hindi po yan, okay lang yan kung binigkas ni Donald Trump yung speech niya. Kasi may makakalimutan ka talaga kasi lalo na kung wala kang script na binabasa eh. Hindi po pinos yan eh. Tinype po yan eh. Sabihin nyo, hindi naman si Donald Trump nag-type. O di, yung US nga mismo, ganun ang tingin sa atin, others lang tayo. Buti pa Cambodia. Kumpara nyo naman Cambodia. O, yung entourage niya, marami. Tapos magaling na negotiator. Ngayon, ito po ang pinaka-worst na insult. Hindi nakamayan ni BBM si Donald Trump eh. Yung nakaw na pakikipagkamay natin ni BBM kay Xi Jinping,
Putya, kung ibalita rito sa Pilipinas, kala mo napakalaking achievement eh. Others lang po ang tingin sa atin. Dapat yan tinatanim din natin sa utak natin. O ito po ang pamagat. Pamagat pa lang nakakagulat na eh. Bronner, AFP. Sabi po ni Bronner, AFP should hold out up to 30 days before US aid in war scenario. General Bronner, mawalang galang na po. Nung panahon po ni Tatay Digong, pag may mga sakuna, busy po yung AFP. Naroon po sila. Nakikita po ng tao na tumutulong. Nagbibigay ng mga relief goods, sumasagip ng mga nasalanta ng bagyo, baha. Super typhoon po to. Habang niraragasan ng super typhoon, kayo naman, busy kayo sa pag-war scenario. Alam niyo po ba sitwasyon ngayon? Yung pinakaposibleng sa tingin natin magdidigmaan dahil sa Taiwan, saling-pusa lang naman tayo dyan. Yung dati, yung gustong bawiin na ng China yung Taiwan, yun yung mukhang magkakaroon ng spark. Isinisingit natin yung sarili natin. Pero ano po ang senaryo ngayon? Nagbati po, nagkamayan, nag-trade deal si Xi Jinping tsaka si Donald Trump. Bakit po nyo isisingit yung war scenario? Yung war scenario nyo pang World War II pa. 30 days. Ang gusto sabihin nitong mga to, ang kasunduan yata nila ni Bronner tsaka nung ni Gibo tsaka nung si Hegseth ng Amerika, ang kasunduan yata nila ganun, no? I-hold muna natin. Halimbawa, meron tayong kadigmaan, China. Tayo munang mag-isa ang makikipagdigmaan sa China. Halimbawa lang to, hindi ko sinabi kasi kayo po ang nagpapa-headline eh. Dapat po, AFP, naroon kayo, tumutulong kayo sa baha. Hindi ko po sinasabing walang tumutulong. Pero pahinga muna kayo sa propaganda dapat. Kung kailan nagkakamayan ganun po talaga eh. Meron po talagang ganyan eh. Kung kailan nagkakamay yung dalawang leader na pinakamakapangyarihan sa buong mundo ngayon, si Xi Jinping at si Donald Trump, kung kailan sila nagte-trade deal, meron namang mga tao na, hindi, pag-usapan natin ng gera. Gera. Tinapos nga nila yung economic war. Tapos gerang politika yung gusto nyong pag-usapan. Okay. Yun po una. Dapat peace na eh, di ba? Dapat mga trade deal na eh. Dapat yan po yung binibigay oh. Si Donald Trump, mga trade deal ang gusto niya. Trade war, trade deal. Yan po yung pinopromote niya. Dapat tayo, tinitignan din natin na maganda to, ito, pasukin natin to. Makipag-trade deal din tayo. War po yung pinaghahandaan eh. Anong uri ng war? Kung sakali daw na magkakaroon daw ng digmaan, sino lang ba yung posible natin makadigmaan? China lang. Tayo raw po muna ang makikipagdigmaan ng mag-isa. Ito po yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. The order of our President, Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 to 30 days. Bakit po may 20 to 30 days? Ano po ibig sabihin nun? Kasi ang paniniwala ng presidente natin, ito po yung paniniwala ng presidente natin.
Bronner also told troops that our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves. Tayo lang po ang makikipagdigmaan during the first part of the conflict. So ganito po palang kasunduan natin ngayon. Hindi po automatic na sila makikipagdigmaan kasama natin. Pag nakipagdigma, halimbawa sumiklab po yung digmaan ng Pilipinas at China. Tayo raw po muna ang lalaban sa China, one-on-one with China. Kinakailangan makatagal tayo ng 20 to 30 days kasi doon pa lang daw papasok yung US. Ang galing, no? Ang tanong, ano pong digmaan yung direktang nakialam yung US? Yung modern na digmaan. Sa Ukraine po ba may US forces doon? Ano pong tulong yung ginawa na US sa Ukraine? Mga kagamitan pandigma lang po, mga missiles, etc. Sa tingin nyo, pag nakipagdigmaan tayo, tutulong talaga yan? Bakit 20 to 30 days lang? Kasi daw 20 to 30 days bago sila pumasok yung US. So, ngayon pa lang pala, nag-iisip kayo ng war scenario, laging kasama yung US. Kontrolado nyo ba sila? Others nga ang tingin sa atin eh. Alam nyo po, tsorya pong maganda yan eh. Pero ano po ba ang tingin sa atin? Eto, simpleng-simple lang ha. Napakasimple lang po nito. Nakita nyo po bang nagkamay man lang si Donald Trump tsaka si BBM sa APEC tsaka sa ASEAN Summit? Konti lang po sa ASEAN. Ilan lang yung leader. Oh. Meron ba man lang picture na nagkamay sila? Kamay nga hindi maibigay sa atin eh. Pakikipagkamay nga hindi maibigay eh. Sasabihin nyo pa, tutulong sila pag nagkagera? Ikalawa po, yung senaryo ninyo na i-hold, ano yan, bataan? Ano yan, World War II pa ba? Lulusob yung mga China dito ng puwersa? May tangke sila, may barko sila, isasakay yung mga tangke. Lulusubin tayo tapos yung mga Chinese na lulusob, barilan lang. Di pa ba kayo nakapanood ng gera ngayon? Wala ba kayong ideya sa gera? Missiles ang gera. Missiles. 20 to 30 days, missiles. Kakayanin natin 20 to 30 days na paulanan tayo ng missile? Nagbibigay kayo ng... Anong exercise ang gagawin nyo sa missile? Kung yung Israel, meron pong dome. Ano yung tawag ng Iron Dome ba tawag doon? Yung pansalo ng missile ng Israel. Nung binomba ng Iran yung Israel, dahil sunod-sunod po, pagpa isa-isa, yun, salong-salo yan. Pagpa isa-isa yung bato, yung sunod-sunod na 100, hindi po kaya ng Iron Dome ba tawag dyan? Hindi po kaya. May nakakalusot po sa Israel. Kaya nga nakialam na si Donald Trump eh. Missile po ang gera ngayon. Baka i-update lang po natin utak natin. Paano po tayo mag-military exercise sa missile? Buti sana kung nakita ka namin na tumutulong ka sa mga nababaha, oh. General Bronner, di ba? Mas maganda na nakita ka namin na tumutulong sa baha, dinadirect mo yung mga military asset natin. EDCA, na hindi namin nakita na tumulong. Asan po yung mga EDCA natin? Sabi nyo, yung mga Amerikano na yan tutulong.
Hindi yung ironclad. Ano yung tawag doon yung sa Israel? Yung pansalo nila, yung Iron Dome. Iron Dome ba tawag doon? Water cannon nga po eh. Hindi natin kayang makipaglaban ng water cannon. Nakakalungkot. Pero yan po ang sitwasyon ng Pilipinas. Iron Dome. Teka lang, titignan ko lang. Baka meron pa tayong hindi natalakay bago tayo pumunta sa ano. 20 to 30 days para mailigtas tayo ng USA. Paano kung hindi sila dumating? Hindi po ba, Mr. President, ang pinakamaganda nating gawin ay makipag-usap tayo sa China, makipagkaibigan? Pwede po bang kainin nyo na yung pride ninyo at sumunod na kayo kay Tatay Digong sa friends to all, enemies to none? Saldico, hindi raw po tumatakas. Yan po ang sabi ng kanyang legal counsel. Nilinaw at binigyan din ng legal counsel ni dating Representative Saldico na si Attorney Roy Rondain na hindi tumatakas ang kanyang kliyente. Kung matatandaan daw natin, bago pa siya pumutok yung mga yan, nakalib na si Saldico ng medical leave. Hindi naman namin nakita nasa ospital eh. When did this blow up? After the SONA, he flew out as early as February, I think. So hindi siya tumakbo. Let's get that clear again. Let's redirect the narratives. O kung hindi po tumakbo, so tama yon, pinayagan po siya. Bakit hindi po bumabalik? Bakit ayaw nyo pong pabalikin? Ito po katwiran. There are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. Ayun. Hindi tumatakas si Saldico pero nagtatago. Sabihin nyo kasi nagtatago para naman po siya, niloloko nyo kami. Hindi tumatakas. Bakit ayaw mo eh? Sabihin nyo hindi tumatakas, nagtatago. Sabihin nyo kung saan